Sa loob ng Maximum State Prison Compound, nagsimula ang kwento sa isang kakaibang eksena. Si Warden Billy at ang kanyang accountant na si Dwight, nanunood ng isang kontrobersyal na pelikula na, ang The Human Centipede Part 2. Isang kwentong puno ng kabaliwan, kung saan ang isang lalaki ay pinagdugtong-dugtong ang 10 tao, sa isang nakakatakot na eksperimento. Para kay Billy, isa lang itong katangahan, pero para sa kanyang assistant na si Daisy, may kakaiba itong taglay. At doon nagbago ang lahat, dahil sa isang simpleng opinyon, nagalit si Billy, hindi niya tinanggap ang salungat na pananaw, at sa isang madilim na sandali, ipinakita niya ang tunay niyang ugali. Isang warden na walang respeto, isang lalaking naniniwalang siya lang ang may karapatang magsalita, at sa lugar na dapat may batas, siya mismo ang gumagawa ng sarili niyang batas. Sa gitna ng gabi, tumunog ang telepono, isa na namang insidente ang naganap sa loob ng maximum security prison. Habang papunta sa gulo, pinaalalahanan si Billy ni Dwight, ito na ang pinakamalaki na karahasan, at pinaka-nakakahiyang reputasyon sa buong bansa. At kung hindi ito maaayos, maari silang matanggal sa trabaho, pero para kay Billy, hindi problema ang sistema, ang problema ay ang mga preso. Pagdating sa headquarters, sinalubong siya ng preso na galit, sinigawan siya mula sa Prisoner 297, isang banta na agad niyang natanggap. Isang gwardya ang duguan at halos mamatay na, sinaksak ng preso number 178, habang pilit siyang nililigtas ni Dr. Jones. Si Billy ay nagmamasid at nananatiling kalmado, na para bang wala lang. At sa harap ng lahat, hinarap niya ang may salarin, isang simpleng tanong, sino ang may hawak sayo? Sa isang maling sagot, binali niya ang braso ng preso sa isang iglap. Ang buto ay lumabas, at isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw, pero para kay Billy hindi pa iyon sapat. Gusto pa niyang dagdagan ang parusa, hanggang sa pigilan siya ni Dwight, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa gastos pang pa-hospital. Sa lugar na ito, ang buhay ay may katapat na presyo, at ang awa ay walang puwang. Habang papalayo si Billy, nangako siya na babalik para ipatikim ang mas matinding bangungot, kapag tuluyan na siyang gumaling. Sa loob ng selda, sabay-sabay na umalangaw-ngaw ang mga boses ng mga bilanggo, puno ng galit at pananakot. Habang si 178 ay nanunumpa ng matinding paghihiganti. Dahil sa matinding inis, nawalan ng kontrol si Billy, at nagpaputok ng baril sa quarter. Sumisigaw na karapat-dapat siyang respetuhin, ngunit walang sino man ang natakot o naniwala sa kanya. Pagdating sa kanyang opisina, galit na sinabi ni Billy kay Dwight, na panahon na para ibalik ang mga brutal na pagpapahirap, noong kapanahunan ng mga Hapon. Sinubukan ni Dwight na ipaliwanag na sira na ang kanilang sistema, at kailangan nila ng ibang strategy, pero tuluyan lamang siyang binaliwala. Maya-maya, dumating si Daisy dala ang isang misteryosong pakete. Agad itong binuksan ni Billy, at natuwa sa laman nito, isang garapon na puno ng tuyong organo ng babae. Ayon sa alamat ay kinakain umano ng ilang pinuno ng tribo sa Africa, upang magkaroon ng kakaibang lakas. Nang walang pagdadalawang isip, kumuha si Billy ng isa, at nilamon ito habang nakatitig ng baliw sa kawalan. Sa gitna ng kanyang pagmamataas, biglang nakatanggap si Billy ng isang tawag mula sa misteryosong boses, na nagbabala na paparating na ang death squad upang kunin siya. Agad siyang natakot, ibinagsak ang telepono, nagtago sa ilalim ng mesa, at nanginginig na kinargahan ang kanyang baril. Hindi na ito bago para kay Dwight, kaya agad niyang ipinatawag ang mga gwardya, at kinumpirma na isa na naman itong kalokohan mula kay Prisoner 34. 6. Na ginamit ang kanyang buwanang tawag sa pamilya, para takutin si Billy. Nang malaman niya iyon, halos mabaliw sa galit si Billy, at napasigaw sa buong opisina. Makalipas ang ilang oras, nagtungo si Bill sa infirmary para sa regular niyang pagsusuri. Habang pinapakinggan ang tibok ng kanyang puso, sinabi ni Jones na may kakaibang tunog itong maaaring dulot ng matinding stress. Ngunit para kay Billy, ang stress ay para lamang sa mahihina. Bigla niyang hinawakan si Jones sa magkabilang tainga, at nagbantang tatanggalin ito kapag may masamang balitang lumabas. Dahil sa takot, agad binawi ni Jones ang kanyang sinabi, at iginiit na nasa perpektong kondisyon si Billy. Hindi nagtagal, personal na pinuntahan ni Billy si Prisoner 446, na nakagapos sa isang bakal na mesa bilang parusa sa kanyang prank call.
Habang hawak ng dalawang gwardya ang mga balde ng kumukulong tubig, malamig na iniutos ni Billy na simulan na. Sunod-sunod na ibinuhos ang nagbabagang tubig sa mukha ni 346, habang siya'y sumisigaw at namimilipit sa matinding sakit. Unti-unting natuklap ang kanyang balat, ngunit kahit halos mawalan na siya ng malay, nagawa pa rin niyang bulungan si Billy, na matagal nang nawala ang kanyang kaluluwa. Habang lumalala ang tensyon sa loob ng bilangguan, dumating si Gobernador Hughes, upang inspeksyonin ang sitwasyon. Sinubukan ni Billy na maging magalang, at inalok siya ng tabako, ngunit malamig itong tinanggihan ni Hughes, na nagsabing, mamahaling sigar lamang ang kanyang hinihit-hit. Dahil dito, labis na nagalit si Billy, at halos ihampas niya sa ulo ang watawat ng Amerika, na parang personal na insulto ang narinig niya. Ngunit walang oras si Hughes para sa kabaliwan ni Billy, diretsahan niyang pinagalitan ito, dahil sa brutal at marahas nitong pamamalakad sa bilangguan. Na unti-unti nang sumisira sa reputasyon ng gobyerno, at sa kanyang sariling profesyon. Binigyan niya sina Billy at Dwight ng huling babala, mayroon silang 2 linggo upang ayusin ang sitwasyon. Kapag walang nagbago pagbalik niya, pareho silang mawawalan ng trabaho. Pagkaalis ni Gobernador Hughes, tuluyang nawalan ng kontrol si Billy, habang naglalakad sa hallway ng bilangguan, paulit-ulit niyang binabato ng masasakit na insulto ang gobernador. Galit na galit, dahil nakikialam umano sa kanyang paraan ng pamamalakad, sa halip na magbago, lalo pa niyang pinatindi ang kanyang kalupitan. Inutusan niyang palabasin ang lahat ng bilanggo sa bakuran, upang tumayo ng ilang oras sa ilalim ng nakakapasong init ng araw, nang walang tubig at walang pahinga. Mula sa tore, humarap si Billy sa mga bilanggo gamit ang megaphone, habang nilalait, at pinapahiya ang bawat isa sa kanila. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang kabaliwan, sa harap ng lahat, inanunsyo niya ang bago niyang parusa, isang brutal na pagkakastrat. Agad hinatak ng mga gwardya si Prisoner 297, papasok sa loob, habang ang ibang bilanggo ay napasigaw sa takot. Sa loob ng selda, pinainit ni Billy ang isang kutsilyo, habang pilit namang hawak ng mga gwardya si 297, nakaharap sa dingding. Walang awa niyang isinagawa ang malagim na parusa, habang umaalingaw-ngaw ang sigaw ng bilanggo sa buong pasilidad. Habang duguan at halos mawalan ng ulirat ang biktima, tila lalo lamang natuwa si Billy sa bawat sigaw nito. Pagkatapos ng karumal-dumal na ginawa, iniutos pa niyang ipadala ang nakuha mula sa bilanggo sa kusina, dahil gusto niya raw itong kainin para sa tanghalian. Bilang huling pagpapakita ng kanyang kabaliwan, pinahiran pa niya ng dugo ng bilanggo ang sarili niyang mukha. Pagbalik sa opisina, pilit namang pinakikitunguhan ni Billy si Daisy, habang tahimik lamang na nakatingin si Dwight sa gilid. Nang matapos ang lahat, pinaalalahanan pa ni Billy si Daisy na may utang na loob ito sa kanya, dahil siya ang pangalawang ama nito mula sa kulungan. Habang naghahanap ng makakain para mawala ang kakaibang lasa sa kanyang bibig, muli siyang kumuha mula sa garapon ng misteryosong organo nang hindi man lang iniisip kung ano talaga iyon. Pagsapit ng tanghalian, lalo pang nadismaya si Dwight nang makita si Billy, na walang emosyon na kinakain ang bahagi ng katawan ni Prisoner 297, na ipinahanda niya mismo sa kusina. Sinubukan muli ni Dwight na sabihin na mayroon siyang ideya para mapabuti ang bilangguan. Ngunit agad siyang binaliwala ni Billy, lalo na nang makita niyang may mga DVD, ng The Human Centipede sa kanyang mesa. Sa infirmary, aliw na aliw si Billy habang pinapanood ang nurse, natanggalin ang mga benda sa halos wasak ng mukha ni Prisoner 346, na patuloy pa ring umiiyak at nagmumura sa kanya sa gitna ng matinding sakit. Hindi nagtagal, bumalik naman siya kay Prisoner 178, upang tuparin ang dati niyang banta, ang baliin ang mga daliri nito isa-isa. Nang sabihin ni Jones na stable na si Prisoner 297, matapos ang lahat ng nangyari, tila mas lalo lamang sumigla si Billy. Masaya niyang inanunsyo na sa susunod na araw, ay sisimulan na niyang gawin ang parehong parusa, sa lahat ng bilanggo sa kulungan. Habang pasikretong nagpapasalamat si Dwight kay Jones, sa pagtitiis sa kabaliwan ni Billy. Inamin ng doktor na iyon lamang ang tanging lugar na tatanggap sa kanya, na kahit wala siyang lisensya. Maya-maya, muling ginulo ni Billy si Prisoner 297, ngunit kahit nanghihina na ito, hindi pa rin siya nito kinatakutan. Dahil sa galit, sinakal ni Billy ang bilanggo hanggang mawalan ito ng buhay.
Tinawag niya si Jones at inutusang buhayin muli ang lalaki gamit ang defibrillator. Ngunit sa mismong sandaling bumalik ang tibok ng puso nito, muli na namang pinatay ni Bill ang bilanggo gamit ang sarili niyang mga kamay. Pagkaalis ni Billy, tahimik na kinausap ni Dwight si Jones at pinanood sa kanya ang The Human Centipede, tila may nabubuong mas madilim na plano sa kanyang isip. Kinagabihan, natagpuan si Bill na umiiyak mag-isa sa sahig ng banyo, wasak na sa takot, at galit na galit dahil pakiramdam niya'y mawawala na sa kanya ang lahat. Bitbit ang isang bote ng whiskey at baril, bumalik siya sa opisina habang nagrereklamo tungkol sa kawalang galang ng mga bilanggo at sa posibilidad na matanggal siya sa trabaho. Doon tuluyang sumabog si Dwight, sumigaw siya kay Billy at pinilit itong makinig sa kanyang matagal ng ideya, isang planong aniya'y magbibigay ng perpektong solusyon sa lahat ng problema ng bilangguan. Gusto niyang pagdugtong-dugtungin ang lahat ng preso, at bumuo ng isang napakalaking human centipede. Nang tuluyang maipaliwanag ni Dwight ang kanyang plano, sinabi niyang mawawala ang lahat ng gulo sa bilangguan kapag naisakatuparan ito. Wala nang rambulan, wala nang pag-atake sa mga gwardya, at wala nang bilanggo na lalaban kay Billy. Para kay Dwight, ang napakalaking human centipede ang magiging sukdulang simbolo ng takot at kontrol. Ngunit para kay Billy, isa lamang itong katawa-tawang ideya mula sa isang baliw. Kahit ipinaliwanag ni Dwight na nakausap na niya mismo ang direktor ng mga pelikula, at napatunayang medically accurate ang konsepto. Galit pa rin siyang tumanggi, at pinaalis si Dwight sa opisina bago umalis, ininsulto siya ni Dwight, at simpleng dinuraan lamang siya ni Bill bilang sagot. Sa hallway, iniabot ni Dwight ang kanyang panyo kay Daisy habang tahimik itong umiiyak. Samantala, naiwan namang mag-isa si Billy sa opisina, unti-unting nilalamon ng kanyang paranoia at galit sa mundo. Habang kumakain muli mula sa garapon ng misteryosong organo, nagsimula siyang sumigaw tungkol sa kanyang matinding pagkamuhi sa sangkatauhan. Makalipas ang ilang sandali, umakyat siya sa tore at muling sinigawan ang mga bilanggo gamit ang megaphone, ngunit walang tao sa bakuran. Bigla siyang nilamon ng kaba, sa kanyang isipan, nakita niya ang sarili na napapalibutan ng lahat ng preso habang mag-isang umiinom sa cafeteria. Sumisigaw siya para sa tulong, nagmamakaawang patawarin siya habang sinasabing sumusunod lamang siya sa utos, at may problema siya sa puso. Ngunit walang gustong makinig. Habang pinapalibutan siya ng mga bilanggo, nagsimula ang isang malagim at bangungot na paghihiganti laban sa kanya. Ang kanilang mga sigaw at tawanan ay umalangaw sa buong kulungan, habang si Billy ay dugo ang nakahandusay sa sahig. Kasabay nito, nakita rin niya si Dwight na pinapahirapan ng isa pang preso sa kabilang bahagi ng cafeteria. Bigla na lamang nagising si Billy mula sa bangungot, pawis na pawis at hingal na hingal sa loob ng kanyang opisina. Kinabukasan, bumalik si Dwight kasama si Tom, ang totoong direktor ng The Human Centipede. Nang subukan ni Tom na makipagkamay, agad siyang dinuraan ni Billy. Ngunit hindi ito inalintana ni Dwight, habang ipinagmamalaki ang karera ni Tom. Dumating din si Jones at ibinalitang muli niyang kinailangang buhayin si Prisoner 297, matapos ang panibagong atake sa puso. Doon muling ipinaliwanag ni Dwight ang plano. Ipinakita ni Tom ang mga diagram at medical notes na ginamit niya sa paggawa ng pelikula. Habang kinumpirma naman ni Jones na posibleng ang may segowa ang operasyon. Sa wakas, pumayag si Billy. Ngunit ayon kay Dwight, kailangan nilang baguhin ang ilang detalye upang manatiling functional ang mga preso kapag natapos ang kanilang sentensya. Sa halip na bunutin ang mga ngipin, gagamit sila ng metal rings, para manatiling nakabuka ang bibig ng bawat bilanggo. At imbes na permanenteng sirain ang kanilang mga tuhod, pansamantalang paralisa lamang ang matatamo nila. Ayaw man ni Jones sa proyekto, napilitan siyang tumulong dahil bantang ipapakulong siya ni Billy dahil sa kawalan niya ng lisensya. Pumayag si Tom na gamitin ang kanyang ideya kapalit ng panunood sa isa sa mga operasyon, at sa unang pagkakataon ay nakipagkamay si Billy sa kanya. Sa kabila ng babala ni Dwight, pinilit pa rin ni Billy na ipapanood sa mga bilanggo ang pelikula bago niya ipahayag ang plano. Habang ang ilan ay natatawa at nagbibiruan, ang iba naman ay nasusuka at galit na galit sa napanood. Nang magsimulang magreklamo ang mga preso, nagpaputok si Billy sa ere para patahimikin sila. At pagkatapos, ibinunyag niya ang kanyang totoong plano, gaya ng hinala ni Dwight, agad nagkagulo ang buong bilangguan.
Inatake ng mga bilanggo ang mga gwardya, habang desperadong tumatakas sina Billy at Dwight papunta sa opisina. Naiwan si Daisy sa labas habang sinusubukan niyang ipaliwanag na wala siyang kinalaman sa plano, ngunit brutal siyang sinalakay ng mga preso. Habang binabayo ng fire extinguisher ang pintuan ng opisina, tumawag si Dwight ng backup. Habang si Billy naman ay patuloy na kumakain mula sa kanyang garapon, na tila wala sa tamang pag-iisip. Maya-maya, tumalon siya palabas ng bintana upang makatakas. Dumating ang mga Special Task Force, at mabilis na pinigil ang riot, isa-isang inaresto ang mga bilanggo habang dagwang nakahandusay si Daisy. Ngunit sa halip na alalahanin siya, humingi si Billy ng doktor para sa sarili niya, kahit ilang gasgas lamang ang tinamon niya. Makalipas ang ilang araw, tuluyang sinimulan ni Billy ang kanyang proyekto. Isa-isang pinatulog ng sedative darts, ang mga bilanggo bago sila dinala sa infirmary at itali sa mga operating table. 5 surgical teams ang sabay-sabay na nagtatrabaho, upang buuin ang magkakaugnay na segment ng mga preso. Habang nagpapatuloy ang operasyon, pinili ni Billy si Prisoner 297, upang makatanggap ng pinaka-brutal na bahagi ng eksperimento bilang paghihiganti. Ang ibang bilanggo naman na hindi compatible, ay basta na lamang niyang pinapatay ng walang pag-aalinlangan. Samantala, nasa coma pa rin si Daisy matapos ang riot. Nakiusap si Dwight na ilipat siya sa totoong ospital, ngunit tumanggi si Billy at iginiit na manatili ito sa kanilang infirmary. Habang halos lahat ng preso ay sumasailalim na sa operasyon, ipinagdiwang ni Billy ang kanyang tagumpay sa pamamagitan ng pag-ubos sa natitira niyang garapon ng organo. Sa kanyang isipan, iniisip niyang hahangaan siya ni Gobernador Hughes kapag nakita nito ang proyekto. Pagbalik ni Tom sa bilangguan, ipinakita ni Billy ang progresong ginawa nila. Ang ilang bilanggo ay tuluyan ng nawalan ng pag-asa, at nasaroon ng bait, habang ang iba ay pilit pang lumalaban sa gitna ng operasyon. Sa wakas, nang matapos ang proyekto, inimbitahan nila si Gobernador Hughes sa bakuran ng bilangguan. Doon niya nakita ang pinakakarumal-dumal na bagay, na nakita niya sa buong buhay niya, isang napakalaking human centipede, na binuo mula sa 12-dosenang bilanggo. Nakagapos at pinagdugtong-dugtong sa ilalim ng matinding paghihirap, habang si Billy ay nakangiting parang isang baliw, na proud sa kanyang obra. Habang ipinapakita ni Billy kay Gobernador Hughes ang kanyang obra, buong pagmamalaki niyang ipinaliwanag ang kanyang pangarap, tungkol sa isang mundong walang krimen. Para sa kanya, sapat na raw ang takot na dulot ng human centipede, upang tuluyang durugan ang kagustuhan ng mga preso na lumaban, o gumawa muli ng kasalanan. Sa napakahabang kadena ng mga bilanggo, si Prisoner 346 lamang ang pinapakain ng totoong pagkain. Ang lahat ng nasa likuran niya ay napipilitang mabuhay sa pinakakarumal-dumal na paraan, habang gumagapang sila sa lupa na parang iisang nilalang. Sa gitna ng kahindik-hindik na eksena, nakita rin ni Hughes na maging si Daisy ay isinama na sa kadena matapos ang nangyari sa riot. Habang patuloy na ipinagmamalaki ni Dwight, kung gaano karaming pera ang matitipid nila sa pagkain, seguridad, at pabahay. Walang pakialam na pinutol siya ni Billy, at iniutos na linisin ang pinakahuling bilanggo, dahil nabalot na ng dumi ang pantalon nito. Ngunit hindi pa roon natapos ang kabaliwan ni Billy. Dinala niya si Hughes sa isa pang bahagi ng bakuran upang ipakita ang kanyang pinakamagandang sorpresa. Sa ilalim ng malaking tolda, ay naroon ang tinatawag niyang human caterpillar. Isang mas malalang eksperimento na ginawa mula sa mga death row inmates, at habang buhay ng nakakulong. Dahil hindi na raw kailanman makakalaya ang mga ito, pinutulan sila ng mga braso, at binti upang mapilitang gumapang sa lupa na parang higad habang buhay. Sa infirmary naman, ipinakita ni Billy ang isang bilanggo na katatapos lamang ng sentensya, at inalis mula sa human centipede upang pauwiin. Ayon kay Billy, maliit na peklat lamang daw ang natira sa bibig at likod nito, at naniniwala siyang magsisilbi itong permanenteng babala sa lipunan laban sa krimen. Nang tanungin niya ang lalaki kung ano ang nararamdaman nito, hindi ito makasagot dahil hindi ito marunong mag-Ilocano, kaya agad siyang pinaalis. Tuluyang nayanig si Hughes sa nakita niya, nanginginig niyang sinabi na parehong hahatulan ng kamatayan sina Billy at Dwight, dahil sa kanilang ginawa bago siya mabilis na umalis sa lugar. Sa sobrang pagkataranta, inilabas ni Bill ang kanyang baril at muntik nang wakasan ang sarili niyang buhay. Ngunit maya-maya,
Ibinaling niya ang galit kay Dwight at sinisi ito dahil ideya nito ang lahat. Eksaktong sandaling iyon dumating si Jones upang tingnan ang sitwasyon, ngunit walang pag-aalinlangang binaril siya ni Billy ng 2 beses. Pagkatapos ay itinutok din niya ang baril kay Dwight. Ngunit bago niya tuluyang mapatay ang kasama, bumalik si Hugs at biglang sinabi ang mga salitang hindi inaasahan ng dalawa. Ito mismo ang kailangan ng Amerika. Sa halip na ipasara ang proyekto, sinabi ni Hugs na dadalhin niya ang ideya sa Washington DC, at gagamitin ito upang mapalakas ang kanyang sariling kapangyarihan, marahil ay para maging susunod na presidente. Pagkaalis muli ng gobernador, agad namang sinubukan ni Dwight na kunin ang creditor, para sa proyekto dahil siya naman talaga ang nakaisip nito. Lumapit si Billy, niyakap siya at tinawag na henyo, bago niya ito biglang barilin sa ulo. Pagkatapos ng putok, maingat niyang pinunasan ang baril at iniwan ito sa kamay ni Dwight, upang magmukhang pagpapakamatay ang nangyari. Sa huling eksena, makikitang nakahubad si Billy sa tore ng bilangguan, sumisigaw gamit ang megaphone. Habang baliw na hinahangaan ang napakalaking human centipede, na gumagapang sa bakuran sa ilalim ng kanyang pamumuno.